Okay, so, ito po ay interview natin kay Senator Bongo noong Sabado ng gabi, ano ho, October 14, October 14, ano ho. Dito kasi siyempre, nasa ano kasi siya 'no, alam naman natin kung ano na ginagawa nila sa admin ngayon. So, alam naman natin na medyo preno. Kasi kung hindi pepreno yung sila, ah, tinatrabaho, which is yun yung ginagawa nila kay, VP Sara, 'di ba? So, ang tinanong ko na lang, isa lang ang tanong ko dito kay, Senator Bongo, which is related doon sa kanyang batas na ginawa noong, panahon ni FPRRD, which is yung Malasakit Center. Bakit ko yung tinanong sa kanya? Kasi may mga nagme-message, sabi, kailangan daw nila ng tulong. So sabi ko, lapit natin sa Malasakit Center. Ang sabi, inilapit daw nila, ang sabi daw, wala na raw pondo yung Malasakit Center. So, ito yung clarification ni Senator Bongo kasi hindi ko alam kung sino ang nasisiraan dito, yung gumawa ba ng batas o yung current administration. Kasi so far, noong panahon ni FPRRD naman, wala naman tayong naging problema sa Malasakit Center. Panoorin muna natin ito. Ayan po sir, welcome to Hong Kong. Isa lang naman ang katanungan ng OFW sa Pilipino. Ano po yung update sa Malasakit Center ngayon? Ang Malasakit Center po ay batas po yan. Sinulong natin noong 2019, pinirmahan ni dating Pangulong Duterte. Ang Malasakit Center po ay one-stop shop. Ibig sabihin po nito, nasa loob po ng isang kwarto yung apat na ahensya ng gobyerno na tutulong po sa pagpo-process po ng billing ng pasyente. Meron pong social worker dyan na mag-guide po sa kanila. At yun po ang kanilang papakinggan kung saan po sila dapat lumapit. Kasi pag ikaw ay Pilipino, ikaw ay poor and indigent patient, karapatan mo po lumapit sa Malasakit Center. Ibig sabihin nito Malasakit Center, hindi naman po siya may sariling pondo. Hindi po. One-stop shop po siya. Ang may pondo po, yung apat na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, DOH, DSWD at PCSO, yun po ang lapitan nila tumulong. Meron na po tayong 159 na Malasakit Center sa buong Pilipinas. Laging handang tumulong po sa ating mga kasama. Opo, 89 po yan sa Luzon, 30 sa Visayas at 40 sa Mindanao. So, lapitan nyo lang po yung inyong Malasakit Center, yung medical chief o yung social worker o yung head po ng Malasakit Center doon sa loob ng kwarto. Siya po ang mag-guide sa inyo. At ako po yung nakikiusap sa implementing arm po nito, no? Ang DOH, yung medical chief o yung head po ng Malasakit program doon sa hospital, i-guide niyo po yung pasyente saan hingi ng tulong. Yun po ang dapat ninyong ituro kung ano po yung tama, saan sila hingi ng tulong. Dahil karapatan po ng Pilipino yan na humingi ng tulong. Dahil nakasaad po sa batas, one-stop shop po ito at para po ito sa mga poor and indigent patients para hindi na nila kailangan pang pumunta sa iba't ibang opisina para humingi ng tulong. Pupunta ng opisina ng PhilHealth na napakalayo. Nilagay po sa loob ng hospital. Hanapin nila yung karatula na Malasakit Center. Para po yan sa Pilipino. It's a one-stop shop. Pero may katanungan po kasi sir, meron nagsasabi na paano pag sa private hospital kami? Ayun. Wala pong Malasakit Center sa private hospital. Nung panahon ni Pangulong Duterte, marami lumalapit po sila sa Office of the President para po sa tulong sa mga private hospital. Kaya sila nakakakuha po ng tulong
doon sa Office of the President ng panahon ni Pangulong Duterte para po sa mga pasyente sa private hospital. Nakasaad po sa batas na ang malasakit center po ay ilalagay sa lahat ng DOH hospitals. At sa mga provincial hospital naman, pwede pong maglagay ng malasakit center basta pasado sila sa criteria set by the law. So nasa government hospital lang po ang malasakit center. Okay. Sige, maraming salamat sir sa update at mensahe na lang po sa ating kababayan. Sa mga kababayan nating OFW, mahal na mahal po namin kayo. Noong panahon ni Pangulong Duterte, sinulong po natin na magkaroon kayo ng isang departamento na nakatutok po sa inyo. Ito pong Department of Migrant Workers, kung saan po isa po ako sa author, no? Co-author po ako, co-sponsor po ako. Pinaglaban po natin ito para po magkaroon tayo ng sariling departamento para po sa ating mga migrant workers sa mga OFWs. Para hindi nyo na kailangan pang pumunta sa iba't ibang opisina para humingi ng tulong. Yan po ang Department of Migrant Workers. At meron din po kayo sariling hospital, yung OFW Hospital sa Pampanga na pinatayo rin po ng panahon ni Pangulong Duterte. At meron din pong malasakit center doon po mismo sa loob ng OFW Hospital. At meron din po akong bill na i-final, magkakaroon ng kung may sumatas po ito, magkakaroon po ng OFW ward sa mga hospitals din po. So yan po ang isinusulong pa natin sa ngayon. At bilang chairman ng Committee on Health, marami pa po akong programa isinusulong aside sa Malasakit Center. Ito pong Super Health Center, magkakaroon po ng mahigit 600 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Pwede po dyan ang panganganak, dental, laboratory, x-ray, at hindi na nila kailangan pumunta ng hospital. Diyan na po yung check-up, konsulta, para hindi lumala ang sakit. Yan po ang itinatayong mga Super Health Centers sa buong Pilipinas po. Sa mga strategic areas po ito itatayo. Yan po yung Super Health Center. Pangatlo naman po, ito pong Specialty Center. Matas na po ito, priority rin po ni Pangulong Bongbong Marcos, yung paglalagay po ng mga specialty centers sa mga DOH regional hospitals. Halimbawa, yung Heart Center nasa Quezon City, yung Lung Center nasa Quezon City. Ngayon po, itatayo na po yan sa mga existing DOH regional hospitals sa buong bansa. Halimbawa, mga taga Zamboanga, hindi na nila kailangan pumunta pa ng Quezon City dahil nandun na po yung specialty center. Yan po yung batas na isinulong ko, nakakuha tayo ng 24-0 na boto sa Senado. Ako po ang principal sponsor at co-author ng batas na yan. Yan po yung establishing specialty center in all DOH regional hospitals. Ilapit po natin yung serbisyo medical sa ating mga kapatid. Oy, relax na lang sir kasi nabanggit mo yung OFW hospital. Kasi yung na-issue mo, sabi nila, bakit hindi naman gamit ng mga OFW? Klaro po. Yun po ang nag-file rin tayo ng batas. I-institutionalize siya para tuloy-tuloy po ang operation. Para klaro po kung sino talaga mamamahala. Kung ang mamamahala ang Department of Migrant Workers o ang Department of Health dahil hospital naman po ito. Yan po ang aalamin natin sa mga susunod na araw once na may isang batas po itong OFW hospital. Nag-file din po tayo ng bill na yan. At klaro po na ma-institutionalize po siya dapat. Dahil ginawa po ito yung panahon ni Pangulong Duterte at pong hospital nito para po dedicated sa ating mga kababayan OFWs. Para po ito sa inyo, mga modern day heroes natin, mga OFWs. Tandaan niyo po, mahal na mahal po namin kayo, mga OFWs. Nandito na po inyong Kuya Bongo na handang magserbisyo po sa inyong lahat sa abot na aking makakaya. Pati po sa inyong mga pamilya na naiwan niyo po sa Pilipinas. Salamat po, mahal na mahal po kayo. Thank you. Okay, so bago tayo mapunta dyan sa isa sa mga natulungan, bakit hindi ka na lang, ikaw yung nagpresidente, Senator Bongo po, mukhang mas marami pa ata kayong nagagawa, no? Tahimik lang, pero bisyo ay serbisyo sa publiko, no? So, clarifications doon sa private hospitals at saka public hospitals. May nagsasabi kasi talaga na wala na raw pondo ang Malasakit Center. I think may dalawa na nagsabi sa akin yan. Kaya ko yan tinanong kay Senator.
Ngayon, ang sabi niya, dito nga, base dito sa ano, public, private, base sa batas ng Malasakit Center, ay public lang. Pag nasa public hospital ka, makaka-avail ka ng tulong. In fact, marami na nagsabi na zero sila doon sa bill dahil malaking tulong yung malasakit. Pero sa public, ayon sa batas. Pero nung panahon kasi ni FPRRD, kahit private, nakakatulong. Pero hindi yung malasakit center. Pero doon sa Office of the President. Ibig sabihin, ewan ko kung saan kinukuha ng Office of the President yung kanyang pondo, pero marami na po kahit naka-confine sa private hospitals nung panahon ni PRRD. Marami ang natulungan. So, minsan kasi laging malasakit yung pag may lumalapit kasi sa amin noon, inilalapit natin sa contact na through under Malasakit Center. Pero dahil private, ang ginagawa nung contact doon sa Malasakit Center, yung mga kinakakausap natin na nasa Malasakit Center, inire-refer na nila yan sa Office of the President. Siguro yung sinasabi nila ngayon na sa aking palagay na wala na raw pondo, yun yung mga lumalapit na nasa private hospitals. We just don't know, pero sa tingin ko may pagkakaiba sa administrasyon ngayon. Kasi may mga nagsasabi talaga na wala na raw pondo. I think dito, hindi na siguro problema nung gumawa ng batas dito, Hindi na problema nung, halimbawa, si Senator Bongo. Hindi sa end nila yung problema, kundi sa, sa, kumbaga, budget deliberation dito. Bakit? Di ba? Ang laki-laki ng inilalagak dyan sa Office of the President. So, whether or not nasa private or public hospital yung mga humihingi ng tulong, di sana, di ba? Kung nasa public, under Malasakit Center. Kung nasa private, sana bumunot naman tayo. Bilyon-bilyon yung natin dyan, yung nasa ilalim ng confidential funds, yung yung extraordinary funds. Di bumunot sila doon, di ba? Kasi na panahon ni PFPRRD, nakakatulong pa rin yan. So ito, pakikita ko sa iyo isang OFW din dito sa Hong Kong, si Rene Duyaw, isa sa mga natulungan ng Malasakit Center. Pakinggan natin. Salamat po kay Senator, natulungan po talaga yung anak ko sa malasakit. Anong date yun? Hindi po ako magkamali, 2 years ago po. Okay, good. Hindi ko lang Salamat po sa inyo po yan para po sa Pilipino ang Malasakit Salamat po Center. talaga, salamat. Para sa mga poor and indigent patients po ang Malasakit Center. Karapatan niyo po yan. Good. Thank you. OFW! Nakayakap kay Senator Bongo, Mahal na mahal ko kayo rito. Salamat po. Jojo, ano pangalan ng programa? Jojo, mabuhay ka! So anyways, ayan po yung kabuuan ng interview natin with Senator Bongo. Hindi ko na rin po pinahaba kasi gusto kong magtanong ng mga issues ngayon. Alam niyo naman yung yung issues natin ngayon, 'di ba? Pero hindi na muna ngayon. Kumbaga, yun na lang ang tinanong natin with regard to the clarifications of Malasakit Centers. Tatanungin ko sana about kay pero mahirap na, baka alam niyo na, baka trabahuin din 'to. So, yun lang. Hanggang sa muli. Maraming salamat.